Hi guys! Ngayon nga po pala yung alis ng kasama ko sa kwarto pauwi ng Pilipinas. 2 months siya magbabakasyon doon, kaya naman naisipan kong linisin na lang muna tong lutoan namin. Tapos habang naglilinis ako, bigla na lang akong tinawag ng mga kasama ko dito sa baba. Pupunta daw kaming dagat, kaya naman na-excite ako. Dali-dali na agad akong naligo, gumayak para makaalis na kami. At yan nga, agad-agad nasa biyahe na agad kami. Mga 40 minutes nga daw pala yung layo mula dorm hanggang dagat. Kaya naman naisipan muna naming magpagas kasi baka mamaya maubusan pa kami ng gas malayo pala yung gasoline station mula sa dagat. After nga naming magpagas, umalis na rin kami. Medyo malayo nga pala itong pupuntahan namin kaya dapat dire-diretso lang kami. Wala na kaming tigil-tigil dito kasi nakabili na naman daw ng pagkain yung mga kasama namin doon. Bali mag-aambagan na lang kami pagdating doon. Tapos ayan, habang nasa biyahe nga kami, medyo mataas pa yung sikat ng araw kasi alas 5 pa lang yan ng hapon. Oo, ang alas 5 talaga dito, sobrang init pa. Tapos yan nga, may nadaanan pa kami mga fish pond. Tapos yan, sobrang daming fish pond. Feeling ko malapit na talaga kami sa dagat. Tapos after nga yan, maya ilang segundo, nakita ko na yung dagat, sobrang ganda. Tapos malapit na rin nga palang lumubog yung araw. Tapos ito na nga, nandito na kami sa dagat, kaya naman tinignan ko muna, sobrang ganda pala talaga. Pagdating nga pala namin, nakita na agad namin na nag-iihaw sila ng liempo, mukha siyang masarap. Tapos sa isang tabi may nakita agad kaming 4, mukhang mapapalaban kami sa inuman. Tapos yan nga pala yung mga kasama namin, mga katrabaho to ng mga kadorm namin dito. Tapos yan, tinignan ko yung paligid, sobrang daming bato, ang gaganda. Naisipan ko agad mag-picture kaso sabi ko maya na lang kasi mainit pa. Tapos maya nga nakita ko sila na binubuo na nila yung tent. Malaki yung tent kaya naman tulong-tulong na sila para mamaya ready na in case na may malasing at may makatulog, meron silang mapapahingahan. Tapos yan nga pala yung buong tent na nagawa na nila. Malaki siya, siguro kasya dito yung mga 10 to 20 person. Tapos nga sinilip yung loob. Tapos yan, binuksan ko yung zipper, nagulat ako kasi ang lawak pala talaga sa loob. Kailangan lang namin sapinan para may mapahingahan kami in case na umulan. Then after nga nilang buuin yung tent, nakita ko na medyo palubog na yung araw. Kaya naman pumunta na agad ako dito sa bato-bato para tingnan sila ng malapitan. Sobrang ganda, as in nakaka-relax. Lalo na yung mga tunog ng alon, sobrang ganda at ang sarap sa pakiramdam. Kaya naman naisipan ko na lang na tumayo dito sa tabi ng dagat habang pinagmamasdan ng paglubog ng sikat ng araw at nakikinig sa mga hampas ng alon kasi sobra siyang nakaka-relax. Ang sarap sa pakiramdam, sabayan mo pa ng malakas na hangin tapos ang lamig-lamig sa katawan. At nung nangalay na nga ako sa katatayo, naisipan ko na lang munang umupo. Total ang dami namang bato sa paligid kaya naman umupo na lang muna ako dito habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw. At dahil mukhang maya pa nga bago lumubog yung araw, naisipan ko na lang muna maglakad-lakad dito sa paligid. Talagang tinitingnan ko yung mga bato kasi sobrang ganda talaga. Tapos yan, nakinig na lang muna ulit ako sa mga hampas ng alon habang tinitingnan ang napakagandang sikat ng araw. Perfect talaga dito kung gusto mong mag-emo, kung gusto mong makapag-relax. Talagang maganda tong lugar na to. Para sa mga taong may problema, tandaan nyo na ang buhay ay parang paglangoy lang yan. Kailangan matuto kang lumaban, kailangan matuto kang lumangoy. Kasi kung hindi ka marunong lumangoy at sumabay sa agos, malulunod ka. And after ko nga makapag-emo, bumalik nga ako dito. Nagulat nga ako kasi nagsisimula na pala silang mag-inuman. Masarap dito kasi kahit first time pa lang kayong nagkakakilala, hindi ka maiilang kasi pare-pareho naman kayong Pinoy. Tapos yung mga tent dyan sa paligid, puro Pinoy yan. Kaya mas masarap dito kasi nga dinadayo ito ng mga Pinoy. Kaya naman hanggang dito na lang muna ulit. Salamat po sa panonood.